Mga kapasta, bago po tayo magsimula, batiin ko lang po ng happy birthday. Ngayon po yan, November 14. Happy birthday kay Sunshine Servo Tayoto. Sakto po ngayon, November 14. Happy birthday kay Ma'am Sunshine. Ingat ka po dyan, ma'am. Happy birthday ulit. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Gusto ko po sana na magkwento ng karanasan ko na nakakapangilabot at parang walang solusyon. Kaya sa takot ko ay umalis na lang ako. Sir Neb, tawagin niyo po akong Fons. Nangyari itong karanasan ko noong medyo nagluwag na sa quarantine protocols nitong pandemic. So medyo recent lang talaga ito nangyari. November 2021 ako nagkaroon ng pagkakataon na bumalik sa probinsya namin. Dahil madali lang makabiyahe noon. Nagsimula na ring mauso yung work from home setting. Kaya naisip ko na umuwi na lang sa amin kesa mangupahan pa sa Maynila, gayong pangbahay na rin naman ang trabaho ko. Hindi rin naman ako nagtagal sa bahay namin dahil hindi soundproof yung bahay namin at hindi makontrol ang ingay ng mga pamangkin ko. Sabi ng tatay ay aayusin na lang niya yung kwarto na ginagamit ko para hindi ako maistorbo kapag nagtatrabaho. Pero ako mangungupahan na lang ako doon sa bayan para din hindi na nagko-commute ng napakalayo yung kapatid ko na nag-aaral noon ng kolehiyo sa bayan. Malayo kasi yung bahay namin sa bayan at ang taas din ang pamasahe ng kapatid ko. Makakatipid pa kung mag-a-apartment kami. Pwede ring doon tumuloy ang nanay at tatay namin kapag may bibilhin sa bayan at hindi na sila kailangan magmadali kapag uuwi dahil doon na lang nga muna sila mananatili sa apartment. Convenient para sa aming lahat kaya pinayagan ako ng mga magulang ko. Ang nakuha kong apartment ay inuupahan ko ng 4,000 sa isang buwan. Ang ganda noon at malawak. 2 pa yung kwarto. Sakto sa amin ang kapatid ko. Sa Maynila ka humanap ng apartment na 4,000 ang monthly ay siguradong studio type at kapiraso lang ang makukuha mo. Sa ilang taon ko sa Maynila ay nakailang palipat-lipat din ako at lahat ng inupahan ko ay hindi bababa sa 5,000 ang upa. 4 na pinto yung apartment. Iisa ang may laman at ako ang pangalawang tenant. Yung isang pinto raw sa dulo ay hindi pinapaupahan dahil may namatay daw doon na tenant. Binangungot daw yata o ano. Nag-iisa pa naman yung tenant doon at nagdaan ng ilang araw bago natuklasan yung bangkay. Nangangamoy na raw kasi. Yung nakatira tuloy sa katabi niyang unit ay umalis dahil sa takot na magmulto yung kapitbahay niya. Kaya ang natira na lang na mga tenant ay yung sa ikalawang pinto na siya kong katabi dahil sa unahang pinto naman ako umupa. Yung nakatira sa ikalawang pinto na tawagin nating Jel ang nagkwento sa akin ng mga nalaman ko sa apartment. Sa akin wala namang problema kung may namatay doon sa dulo. Hindi naman ako matatakotin. Isa pa ay mag-iisang taon na rin naman daw yun at wala naman siyang naramdaman na pagmumulto. Kaya pinagsawalang bahala ko na lang ang lahat. Maayos kaming nakalipat ng kapatid kong si Franz at madali naman kaming naka-adapt sa lugar. 12 AM hanggang 8 AM ang trabaho ko. Off ko kapag Monday at yun lang ang araw na nakakatulog ako ng diretso sa gabi. Napansin ko lang na magmula nang tumira kami ni Franz sa apartment ay madalas akong managinip. Ang napansin ko pa, noon kapag nananaginip ako sa mga inupahan kong kwarto sa Maynila, ang setting ng panaginip ko ay sa bahay pa rin namin dito sa probinsya. Sobrang bihira ng mga panaginip ko na ang setting ay doon sa inuupahan ko. Pero sa bago naming apartment ni Franz, agad-agad ay doon ang setting ng mga panaginip ko. Hindi ko alam kung at home na agad ako o ano. Ang nonsense pa ng panaginip ko sa umpisa. Parang inuulit lang ang ginawa ko noong gising ako. Para bang replay. Ang hindi ko malilimutan ay noong akala ko gising na talaga ako. Umaga kasi yon. Nagising ako at bumangon na. Hahawiin ko sana yung kurtina sa bintana. Pero laking gulat ko nung hindi ko yun mahawakan. Nataranta ako
at nagpaikot-ikot hanggang sa makita ko yung sarili kong katawan na nakahiga pa sa kutsyon. Sa takot ko ay bumalik agad ako sa katawan ko. Naisip kong patay na ako, pero binura ko agad yon sa utak ko. Sabi ko nananaginip lang ako. Pagkatapos ay ayun at nagising na nga ako ng tuluyan. Kinapa ko yung sarili ko at hinawakan ng kumot. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag, pero may kaba pa rin. Akala ko talaga noon ay namatay na ako, kaya lumabas na sa katawan ko ang aking kaluluwa. Pero yun na pala ang una kong karanasan sa astral projection. Hindi ako mapalagay nung araw na yon, Sir Neb. Sa pagkakaalala ko ay nag-alala din sa akin si Franz dahil namumutla daw ako at halatang balisa. Sinabi ko sa kanya na nakita ko yung sarili ko na natutulog at natakot din siya. Kako na lang ay huwag niyang babanggitin kahit kanino, lalo na kina nanay at tatay, dahil baka mag-alala rin ang mga ito at kung mapano pa. Minura pa nga ako ni Franz noon. Sabi niya ay dapat hindi ko rin kinuwento sa kanya dahil baka masamang pangitain yon. Sa probinsya pa naman namin, kapag may masamang panaginip ay pinaniniwala ang hindi dapat kinukwento sa iba. Dapat daw ay ibulong yon sa punong kahoy. Kapag namatay ang puno ay nangangahulugan na lumipat dito ang malas, na dapat sana ay mapupunta sa taong nanaginip. Kaso sabi ko kay Franz, hindi naman panaginip ang nangyari sa akin, kundi umaho ng kaluluwa ko sa katawan ko. Nangilabot kami pareho, kaya nagsimba na lang kami bago siya pumasok. Bukod sa kanya ay wala na akong pinagkwentuhan ng naranasan ko. Natakot din nga ako na baka matuluyan akong mamatay. Hindi ako nakatulog maghapon, kahit na dapat natulog ako bandang alas 8 para may energy ako na magtrabaho pagdating ng alas 12. Nagkape lang talaga ako noon at syempre wrong move yun kasi lalo akong ninervyos. Ang nakatulong talaga ay yung trabaho ko dahil nawala sa isip ko yung kinatatakutan ko. Pagdating ng umaga ay hindi ko na napigilan yung antok at nakatulog na rin nga ako. Thank you Lord na lang kasi hindi ko na nakita ang sarili ko na nakahiga sa kama nang magising ako kinahapunan. Nung araw din na yon, pag uwi ni Franz ay may binigay siyang libro sa akin. Hiniram daw niya sa library at doon ko nalaman na posibleng astral travel ang nangyari sa akin. Relax na relax kasi ako sa pagtulog, kaya maaaring yun ang nakapag-trigger na mag-out of body experience ako. Wala masyadong detalye sa librong pinahiram ni Franz sa akin, pero kahit papano ay naliwanagan ako. Noong sunod na Monday na off ko ay sinubukan kong i-relax ng husto ang sarili ko. At nangyari nga uli, Sir Neb. Nakalabas ako sa sarili kong katawan. Nakakatakot sa totoo lang. Sari-sari ang naiisip ko habang pinagmamasdan yung natutulog kong katawan. May nervyos pa rin sa akin, kaya nagmamadali akong nahiga muli sa katawan ko. Nagising ako at kinapa yung sarili ko. Solid na uli ako. Nag-research pa ako noon sa astral projection at nauwi sa wala ang off ko na yon dahil nga sa kaka-research. Pero bago mag-umaga ay medyo confident na ako na ulitin ang out of body experience sa susunod kong off. Nagpractice ako ng nagpractice hanggang sa medyo lumalakas na ang loob ko at naiisip ko nang lumabas ng bahay. Hindi ko kailangang lumabas mula sa nakabukas na pinto, Sir Neb. Tumatagos lang ako na parang multo. Pero dahil aware ako na delikado pa rin ang ginagawa ko, ay hindi ako totally lumalayo sa bahay. Naroon lang ako sa paligid ng apartment at pumapasok din ako uli. Ang nagdagdag kasi ng takot ko na lumayo ay may nakikita akong mga silhouette ng mga lalaki. Aali-aligid sila na parang may hinahanap. Noong una ay iniiwasan ko talaga na makita nila ako. Pero katagalan ay hindi naman nila ako pinapansin.
nakakatakot lang talaga yung itsura nila dahil purong itim sila at hugis tao na parang may kapansanan. May kuba, merong parang twisted ang mga braso o binti, may mahaba ang ulo, merong malaki ang ulo. Basta walang maayos na hugis tao sa kanila. Palakad-lakad lang sila sa paligid at parang nagmamasid. Hindi nila pinapansin yung mga kapitbahay ko na lumalaboy pa rin kahit 10 oras ng gabi. So feeling ko, hindi naman sila aswang. Hindi ko alam kung ano sila dahil hindi rin naman sila interesado sa akin. Baka ako engkanto o maligno na karaniwan ng nakakasalamuha. Pero hindi naman nananakit. Basta ang alam ko lang, nakikita ko sila kapag nag-astral travel ako. At nakikita rin sila ng mga aso at pusa dahil iniiwasan sila o kaya ay tinititigan. Pansin ko lang noon kapag nakita sila ng mga pusa ay umaangat yung likod ng mga pusa at umaangil ang mga ito. Yung mga aso naman ay nababahag ang buntot at dali-daling lumalayo. Kapag nag-astral travel ako, paggising ko sa umaga ay parang sobrang energized ko. Nakawilihan ko tuloy na gawin yon. Noon tuwing Monday ko lang ginagawa yon. Pero katagalan kapag break time sa trabaho ay pumupuslit ako ng konting idlip. Ang dali na lang sa akin na mag out of body experience. Parang may on-off button na lang akong pinipindot at matik na akong lalabas sa katawan ko. Yung mga taong itim, nakasanayan ko na ang existence nila. Minsan lumalapit sila sa akin at parang may sinasabi. Pero wala naman akong marinig na sinasabi nila. Sa malapitan pala ay sobrang itim talaga nila. As in pitch black na gumagalaw. Madalas nila akong sinisenyasan na sumunod sa kanila. Pero dahil nakikita kong takot sa kanila yung mga hayop, ay hindi ako nagpapadala sa mga paanyaya nila. Kapag nakikita kong papalapit sila sa akin, ay nagmamadali ako na pumasok sa bahay at bumalik sa katawan ko. Hindi ko sinabi kay Franz ang ginagawa ko dahil baka magsumbong siya kina nanay at tatay. Alam ko kung gaano kapamahiin ang mga magulang namin at baka ipaalbularyo pa ako o ano. Isa pa, tsak na patitigilin nila ako. Nung time na yon ay feeling ko doon ako nare-relax. Ang totoo nga ay napansin ko noon na kahit hindi na ako nakakapag-workout, hindi ako nadadagdagan ng timbang. Tabain pa naman ako, kaya kailangan ko ng regular na workout. Pero dahil sa ginagawa kong pag-alis sa katawan ko, ay na-maintain ko ang pagiging fit ko. Wala akong nakikitang masama sa pag-astral travel. Pero wala rin akong makitang dahilan para ipangalandakan siya sa ibang tao. Lalo na sa mga mapamahiing magulang. Kaya sinikreto ko yun. Kaya nga sa kapitbahay namin na si Jel, na madalas kong makakwentuhan, hindi ko binabanggit yun. Sa totoo nga lang ay matuturing kong best friend ko si Jel sa neighborhood namin. Dahil kami ang laging magkakwentuhan. Mahilig pa siyang magbigay ng ulam kaya sundong-sundo talaga kami. Niloloko pa nga ako ni Franz na jowain ko daw yun si Angel. Hindi naman kami talo. Kasi lesbian siya. At may babaeng jowa na paminsan-minsan ay bumibisita sa kanya. Ang madalas naming mapagkwentuhan ni Jel ay ang tungkol sa kapitbahay namin na hinihinala namin na kabit ng pulis. Ako yung maraming chika kay Jel tungkol doon dahil nakikita ko kapag nag-astral travel ako na lumalabas yung kapitbahay namin na yon. Tapos ay may kinakatagpo sa dulo ng kalye na nakamotor. Nasisilip ko sila mula sa bakod at hindi naman nila ako nakikita kaya libreng chismis talaga. Tawa nga ng tawa si Jel sa akin kasi kagaling ko daw sumagap ng chismis gayong nasa loob lang ako ng bahay. Perks yun ng astral projection. Yung pagiging chismoso ko naman ang muntik na magpahamak sa akin. Isang beses ay eto na naman yung kapitbahay namin na tawagin na lang nating Celia. Lumabas siya ng bahay nila at palinga-linga pa.
Nung masiguradong walang tao sa paligid, ay nagmamadali siyang naglakad papunta roon sa dulo kung saan naghihintay na sa kanya yung lalaking nakamotor. Sa kagustuhan kong malaman kung kabit nga siya ng pulis, ay sinundan ko siya. First time ko yun na lumabas ng bakod. Kaso bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit para akong nanghina sa kaba. Kaya nagmamadali akong bumalik sa bahay. Habang tumatakbo ay napansin kong sinasalubong ako ng mga taong itim. Sinasabayan nila ako pauwi. Lalo kong binilisan yung takbo, kaya lumutang na talaga ako. Nakapasok na ako sa bahay nang mapansin ko na naroon na rin yung mga taong itim. First time na pumasok sila sa apartment, at ang nasa isip ko ay baka balak nilang kunin o saniba ng katawan ko. Nagmadali talaga akong bumalik sa katawan ko, at bago ako magising ay nakita ko pang may 4 na taong itim na sumunod sa akin sa kwarto. Nagkaroon ako ng panibagong takot ng gabing yon. Dati kasi ay hindi naman ako pinapansin ng mga taong itim. May sinesenyas lang sila sa akin, pero hindi naman sila sumusunod sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang nakatrigger sa kanila para sundan ako at pumasok hanggang sa kwarto ko. Magmula noon ay iniwasan ko nang umalis sa katawan ko. Kapag nagigising ako na wala sa katawan ko, ay bumabalik ako agad at pinipilit na makatulog ng maayos. Dasal din ako ng dasal noon, at malaking tulong yon para makatulog ako ng mahimbing. Pinakaiwas-iwasan ko na talaga ang mag-astral travel. Magmula nang habulin ako at sundan ng mga itim na tao. Natatakot nga kasi ako sa posible nilang gawin. Kung minsan na hindi sinasadyang nakakapag-astral ako, ay nakikita ko yung mga ito na paikot-ikot sa bahay o kaya sa kwarto ko. Para bang inaabangan nila na makatulog ako at makalabas uli sa katawan ko. Kaya nagtutulog-tulugan na lang ako hanggang sa makatulog na nga ako ng tuluyan. Hindi na ako umaalis sa katawan ko. Napansin ko noon na hindi maganda ang mga gising ko kapag pinipigilan kong makaalis sa katawan ko. Masakit ang ulo o kaya batok ko pagkagising ko. Pagod na pagod din ako kahit natulog lang naman ako. Hindi ako nagbe-break kapag nasa trabaho ako para wala akong pagkakataon na makaidlip. Sa umaga naman kapag matutulog ako at aksidente ulit na makakalabas sa katawan ko, ay inaakala ko na wala na yung mga itim na tao. Pero mali pala ako. Nasa paligid pa rin sila, pero mas malabo na nga lang. Kapag magigising ako mula sa saglit na astral, ay nahihilo ako. Hindi ko alam kung epekto ba yon ng biglaan kong pagbalik at paggising o dahil sa mga taong itim. Hindi ko alam ang kasagutan dahil wala naman akong mapagtanungan. Yung mga nasasalihan ko naman na forum, puro katarantaduhan ang sagot sa akin kapag nagkukwento ako. Ang akala ko pa naman ay mas open ang mga ibang lahi sa ganoong klaseng kwentuhan. Pero hindi rin. Mga pilosopo. Sa madaling salita ay wala talaga akong ideya kung ano ang gagawin para matigil ang kusa kong pag-aastral. Para hindi ko na rin makita yung mga taong itim. Para bumalik na ako sa dati kong sarili na walang nadaramang sakit sa katawan kahit pa sira ang tulog dahil sa trabaho. Isang Monday uli yun. Wala akong intensyon na mag-astral. Pero namalayan ko na umaangat na naman ako sa sarili kong katawan. Alerto agad ako dahil sa mga taong itim. Baka nasa kwarto ko na naman sila. Pero laking pasalamat ko na wala sila. Tumayo ako tapos sumilip sa labas ng kwarto. Wala talaga. First time makaraan ng ilang linggo na malaya ulit ako na makapag-astral. Para akong ibon na nakawala sa hawla. Sumilip ako sa labas ng bahay. Wala yung mga taong itim. Dumiretso ako sa labas at pinanood ang tahimik naming kalye. Nakikiramdam pa rin ako dahil ayaw kong makampante. At tama lang pala na ganoon ang ginawa ko. Kaya lang ay kulang pa rin.
nakita ko agad ang isang grupo ng taong itim na pasugod sa akin mula sa kanan. Tumakbo agad ako papasok sa bahay at nagmamadaling mahiga sa katawan ko. Yung takot ko noon ay hindi ko maipaliwanag dahil parang nanlalamig yung baga ko. Para akong nakulong sa loob ng ref. Naramdaman ko na nahawakan ako ng isa sa mga taong itim at hinila palayo sa katawan ko. Nanlaban ako at nagkakawag. Sumigaw ako pero wala akong boses. Napaubo lang ako noon dahil sa lamig na pumapasok sa katawan ko. Nahila ako ng itim na tao na natatandaan kong maumbok yung dibdib. Para siyang kuba pero pabaliktad. Nasa dibdib yung bukol niya at ang ulo niya ay nakabend na halos umabot na sa puwetan niya. Grabe yung pagkakaiba ng forma niya kaya lalo akong natakot. Yung braso ko na hila niya ay nagkukulay asul na at parang nagyeyelo. Palag pa rin ako ng palag pero para siyang poste na hindi natitinag. Nahila na niya ako palabas ng bahay at bakuran. Nagmamakaawa na ako na bitawan niya ako. Senyas lang siya ng senyas na hindi ko naman na maintindihan. Maya-maya ay paparating na yung mga kasamahan niyang taong itim din. Hindi ko naririnig yung mga boses nila. Pero nung mga sandaling yon ay hindi ko alam kung imagination ko lang ba o ano. Kasi para akong may naririnig na mga naghahagik-hikan na maliliit na boses. Ang alam ko noon, umiiyak na ako at nagdarasal. Doon pala sa mga ganoong sitwasyon na walang makakarinig sa mga sigaw mo, talagang matik na tatawag ka sa Panginoon. Nagsenyasan yung mga taong itim at napansin ko na tumuturo sila sa likuran. Nung tignan ko kung ano ang tinuturo nila, ay si Angel ang nakita ko. Para siyang multo nung mga oras na yon. Kasi yung paibabang parte ng katawan niya parang usok lang. Pasugod siya sa amin. At bago ko pa namalayan ay binunggo na niya yung taong itim na humihila sa akin. Pagkabunggo ni Angel sa taong itim ay hinawakan niya agad ako sa braso at kinaladkad pabalik sa apartment namin. Hinahabol kami ng mga taong itim kaya tumakbo rin talaga ako. Bigla ba naman akong hinagis ni Jel papasok sa bahay. Mabuti at hindi nga ako bumangga sa pader dahil tumagos lang ako roon. Sakto sa kwarto ko ako lumusot kaya nahiga agad ako sa katawan ko at nagising. Ginaw na ginawa ko nung magising ako kaya nagbalot ako ng kumot sa katawan. Dasal ako ng dasal noon at bala ko sanang gisingin si Franz. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Basta gusto ko lang makakita ng ibang tao. Sa totoo lang ay hindi ko maalala kung ano ang iniisip ko ng mga oras na yon. Gulong-gulo ako sa nangyayari sa akin at kapag naiisip ko yon ay nagtataka ako kung papanong hindi pa ako nako-confine sa mental. Nakakabaliw yung pangyayari na yon. Parang pelikula o nobela pero talagang nangyari yon sa akin. Sobrang gulat ko nung may kumatok sa pinto namin. Hindi ko alam kung bubuksan ko yung pinto kasi nga nanginginig pa yung buong katawan ko sa pinaghalong takot at ginaw. Hindi ko alam kung tao ba yung kumakatok o kung tao man ay sinong matinong tao ang kakatok ng madaling araw. Madaling araw yun, natatandaan ko pa. Nagulat na naman ako nung biglang bumukas yung pinto ng kwarto ko at si Franz ang nasa labas. Kasunod niya si Angel na pumasok agad sa kwarto ko. Sobrang antok pa yata ni Franz kasi wala siyang pakialam sa amin ni Angel at bumalik na siya sa pagtulog nang wala man lang tinatanong sa amin. Si Jel naman kinamusta ako. Wala akong maisagot sa kanya. Parang blanco yata ako noon kaya siya na lang yung nagkwento ng nagkwento. Sabi ni Angel, magmula nang lumipat siya sa apartment ay natuto na rin siyang mag-astral travel. Noong una raw ay nag-e-enjoy siya pero kalaunan ay natakot na siya dahil nga sa mga taong itim na parang inaanyayahan siyang sumama sa mga ito.
Ang ginagawa na lang daw niya ay doon lang siya sa bahay niya kapag nag-a-astral. Hindi na niya tinangkang lumabas muli nung habulin siya ng mga taong itim. Sinabihan niya ako na huwag nang lalabas ng bahay para hindi ako mahila ng mga yon. Doon ako nagsalita kasi kako kahit nasa bahay ako ay nasusundan ako ng mga taong itim. Nagtaka si Jel dahil siya naman daw ay hindi nasusundan nung mga yon. Baka raw hindi ako nagdarasal at mahina ang pananampalataya. E di syempre tumanggi ako. Lagi nga akong nagdarasal at nagsisimba. Tapos ako pa yung mahina ang pananampalataya. Inabot na lang kami ni Angel ng sikat ng araw pero walang kinahinatnan ng pag-uusap namin. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa amin at kung paanong nakakapasok sa unit namin ni Franz ang mga taong itim. Pero doon sa unit ni Angel ay hindi. Ang naging malinaw lang noon kaya ako natulungan ni Angel ay dahil narinig daw niya ang sigaw ko na ako mismo ay hindi naririnig. Malinaw pero malabo pa rin. Ewan ko ba, pasensya talaga Sir Neb. Hindi talaga namin alam kung anong hiwaga ang bumalot sa amin noon. Hindi yun ang huling beses ng pagkukwentuhan namin ni Angel tungkol sa astral. Nagbuka na nga kaming mag-on dahil madalas kaming magkasama at kung minsan ay nakikitulog ako sa unit niya. Sa kung anong dahilan kasi ay hindi kami nasusundan ng mga taong itim doon sa unit niya. Dahil sa ganoong setup ay napilitan akong ikwento kay Franz ang nangyayari sa akin. At dahil doon ay hindi ko na rin siya napigilan na magkwento kila nanay at tatay. Nung malaman ng mga magulang namin ang nangyayari sa akin ay isang bagay lang ang nakita nilang solusyon. Ang umalis kami sa apartment. Ewan ko kung bakit hindi ko rin naisip yun noon. Nung bumalik kami ni Franz sa bahay namin sa bukid, parang magic na nawala yung kakayahan kong mag-astral. Kahit subukan ko ay hindi ko na yun magawa. Kaya naman pinaalam ko kay Angel na baka kailangan na rin niyang umalis doon sa apartment para matahimik na rin ang buhay niya. Alam mo Sir Neb, ang weirdo ng sagot sa akin ni Jel noon. Hindi raw niya naiisip na umalis sa apartment kung hindi ko pa sinabi. Nakiusap sila sa parents ng jowa niya na doon na muna siya magstay sa bahay ng mga ito. At pinayagan naman sila. At kagaya ko ay nawala yung kakayahan niyang mag-astral. Hindi kami nawala ng communication ni Angel kahit pagtapos ng pag-alis namin doon sa apartment. Madalas naming mapagkwentuhan ng mga danas namin doon. At nabanggit niya na may hinala siyang yung tenant na namatay sa pangdulong unit ay nakakapag-astral travel din. Baka raw nahila noong mga taong itim ang kaluluwa noon at yun ang kinamatay. Ang kwento raw kasi ay bangungot ang kinamatay. Naisip lang daw niya yon nang malaman niya na nakakapag-astral din ako. Magmula nang tumira kami ni Franz doon sa apartment, baka raw lahat ng tumira doon ay biglang nagkakaroon ng kakayahan na mag-astral. Ang nakakapagtaka lang ay bakit ako lang yung natuto sa aming dalawa ni Franz at siya ay hindi. Sabi rin ni Jel, minsan na raw nagstay ng halos 2 weeks ang jowa niya roon sa apartment niya. Pero kahit ito ay hindi nagkaroon ng kakayahan na mag-astral. Kahit yung tenant sa pangatlong pinto na umalis magmula noong namatay yung nasa dulong pinto, ay wala naman daw nababanggit sa kanya na nagagawa nitong mag-astral. Sir Neb, ang daming naiwang tanong sa aming dalawa ni Jel tungkol sa mga karanasan namin. May hinala rin kami na baka yun mismong apartment ang dahilan kaya kami nakapag-astral. Baka may kung anong klase ng hiwaga roon na nakaka-trigger sa mga tao para magkaroon ng kakayahan na lumabas sa sariling katawan ng kaluluwa. Noon ay gusto pa naming bumalik doon para magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Kaya lang para namang ang weirdo namin kapag ginawa namin yun. Isa pa ay may sinabi si Franz na sa palagay namin ay merong sense. Kapag daw nagtanong-tanong kami sa neighborhood doon ay maku-curious ang mga tao sa katotohanan ng mga sinasabi namin.
Tapos ay baka may tsismosa pa raw na magpakalat ng kwento namin. Pagkatapos ay may maengganyo na mangupahan doon sa apartment para lang subukang alamin kung naroon nga ang hiwaga ng pag-astral travel. Pagkatapos ay mahila pa ng mga taong itim ang kaluluwa nila. Baka raw hindi namin kayanin ang guilt kung sakali. Ang advance mag-isip ni Franz, pero may punto naman talaga siya. Kaya nga kung mapapansin niyo, Sir Neb, ay hindi ko binanggit ang lugar kung saan ang apartment na yon, maging yung probinsya namin. Baka nga kasi may ma-curious at sumubok na alamin kung ano ang kababalaghan na bumabalot sa apartment na yon. Kinukwento ko ito ngayon dahil nabalitaan ko mula kay Angel na naulit ang nangyari doon sa tenant ng dulong unit. May mag-anak daw na tumira sa mismong unit na inupahan namin ni Franz. Nakita na lang daw nung may bahay na wala ng buhay ang mister niya. Ang sabi ay inatake sa puso, pero iba ang hinala namin ni Angel. Maaaring kagagawan yun ng mga taong itim. Kailan lang nangyari ang insidenteng yon at bagong lipat lang daw yung mag-anak. June 2022 kami umalis ng apartment. August naman si Angel. Ilang linggo lang daw na nabakante yung unit namin at may nag-occupy din. Hindi tumagal ang umupa sa unit ko at hindi namin nalaman ang dahilan. Yun namang tumira sa dating unit ni Jel ay nakailang buwan din bago umalis dahil lagi raw may sakit at nahihirapan na magpabalik-balik sa probinsya at Maynila. Basta sa madaling salita ay walang tumatagal sa mga tenant doon pagkatapos naming umalis. Pinatibay noon ang hinala namin na sadyang sa apartment mismo nagmumula ang hiwaga. Wala na raw ulit nakatira doon sa apartment. Ang paniniwala ng may-ari noon ay minalas sila mula nang may mamatay doon at hindi kaagad natuklasan ang bangkay. Pero kung ako ang tatanungin, dapat ipademolish na lang nila yon. May kung anong demonyo o lagusan ang nananatili sa lugar na yon.